Sa Pilipinas, marami tayong tinatawag na bayani ng ating bansa. Isa na rito si Jose Rizal na nagsulat ng mga nobela para iparamdam yung pagmamahal niya sa mga Pilipino at nagbigay ng kalayaan para sa ating bansa. At isa na rin dito si Andres Bonifacio na bumuo ng katipunan para sa revolusyon para sa kalayaan ng ating bansa. Tagal na ang nakalipas pero patuloy pa ring dumarami ang mga Pilipino na maituturing nating bayani ng ating bansa. At dito sa bansang Japan, natagpuan ko yung ilan sa mga bayani na yun na talagang maituturing nating mga bayani. Sila yung mga Pilipino na mas piniling magpunta sa ibang bansa at mapalayo pansamantala sa kanilang mga pamilya upang maibigay lamang yung mga pangangailangan at makaahon kahit papano sa buhay. Sila yung mga trainee. At sa video na ito, makikilala natin yung mga Filipino trainee dito sa bansang Japan at ano nga ba talaga yung mga pinagdadaanan nila. Masaya ba sila? May mga pinagsisisihan ba sila rito? Panoorin po natin to. Yan, ako nga po pala si Raymond Manoto at ako'y taga Santo Tomas, Batangas at pang-apat na taon ko na dito sa Japan bilang trainee. Ako nga po pala si Patrick Lara, taga Oriental Mindoro, Calapan City at magdadalawang taon na akong trainee dito sa Japan. Ako nga pala si Lester Moranya, taga Cavite at magpa 5 years na sa Japan. Ako nga pala si Fabros Bulapa, taga Pampanga. 1 taon at 5 buwan na ako dito sa Japan bilang trainee. Kamusta dyan sa Pinas? Ako po si Joji Takino. 5 taon na ako dito sa Japan. Na-extend kami ng 6 na buwan dahil sa pandemic dito sa buong mundo. Kaya Ako nga pala si PJ, mataas tumalon. You can call me Pepe for short. Mag-6 na taon na ako nagtatrabaho dito sa Japan as trainee. Nagkakabite ako. What's up? Mahirap ba ang pinagdaanan nila sa pag-a-apply bilang isang trainee sa Japan? Mahirap kung iisipin mo siyang mahirap. Pero ang ginawa ko kasi nung nag-apply ako dito sa Japan bilang trainee, nung time kasi na yon meron akong trabaho. Naisip ko lang na mag-try naman ng trabaho sa ibang bansa. Nagpasa ako ng resume sa online. Wala naman sa loob ko na kung matatawagan ako or ite-text agad ako. Basta nag-try lang ako. Tapos nun, tinawagan ako, di ayun, natuwa naman ako kasi for interview na ako. So pinaghandaan ko talaga yung araw na yon. Mahirap kasi sa pinag-aralan ko kasi sa Pilipinas, nagdodorm kasi ako doon. So minsan kinakapos ng allowance, pero kinakaya naman kasi yung tita ko naman is tumutulong sa akin sa pangailangan ko. sa pag-a-apply, syempre mahirap din kasi sa pagsasalita pa lang, unang-una, mahirap ng pag-aralan ng Nihongo. Kahit hanggang ngayon, nahihirapan pa rin ako. Mahirap mag-apply bilang sa trainee dito kasi unang-una, mag-aaral ka ng Nihongo. Nag-aaral ako bilang isang trainee sa Pilipinas ng Nihongo. 6 na buwan. Yung puyat, pagod, sakripisyo mo, mahirap. Kailangan mo talaga magsakripisyo para makapunta dito. Nung una, medyo kinakabahan ako kung kaya ko ba. Pero siyempre, kailangan mo ng lakas ng loob para malaman, kung di mo lalakasan yung loob mo, hindi mo mararating yung gusto mo dito sa Japan. Hindi naman mahirap. Pero mahirap. Mahirap mag-apply ng trainee kasi marami kang pagdadaanan. Tulad ng mga pag-aaral ng Japanese, kailangan kasi talaga yan. Tapos yung mga medical mo, kailangan mo rin anuin yung katawan mo. Ano o sino yung dahilan kung bakit naisipan nilang magtrabaho sa Japan? Siyempre, ang unang-unang dahilan ko kung bakit naisipan ko na magtrabaho nga dito sa Japan is yung family ko. That time kasi, yung asawa ko, meron na kaming isang anak. Ngayon, syempre, hindi naman, wala din sa plano na masundan din kasi agad. Yun na yung time na nakapag-decide na ako na
na kapag trabaho sa Japan para naman matustusan syempre yung pangangailangan ng pamilya ko. Ang dahilan kung bakit naisip kong magtrabaho dito sa Japan is yung lola ko. Ako kasi wala ako kinalakihang magulang. Wala akong mama, wala akong papa. So, siya yung dahilan kung bakit gusto ko magtrabaho dito sa Japan. Kasi gusto kong masuklayan yung paghihirap na ginawa niya sa akin. Kasi wala nung bata pa ako. Unang-una, kaya ako pumunta rito sa Japan dahil sa kapatid ko na in-invite ako para makarating dito. Pangalawa, para masuportahan ko din ang aking pamilya. Unang-unang dahilan kaya gusto kong magpunta dito sa Japan kasi gusto ko tong bansang to. Noon pa, nung nag-aaral pa ako ng college, sabi ko mag-abroad ako, gusto ko dito lang sa Japan. Kaya pinagandaan ko yung sarili ko bilang nakalakasan ko yung loob ko dahil gusto ko magpunta ng Japan dahil para sa pamilya ko. Kasi dito ko gusto talaga magpunta dati pa. Kung sabi ko nga sa sarili ko mag-abroad ako, dito lang sa Japan at wala nang iba. At least natupad ko yung pangarap ko. Siyempre, una, kaya ka nag-abroad at para sa pamilya mo. Kumita din ng pera, maranasan mo din yung kahit paano guminhawa. Ayun. Naisip ko magtrabaho dito sa Japan para matulungan ko yung pamilya ko, especially yung nanay ko. Kasi siya lang yung meron kami dun sa Pinas, yung mga kapatid ko. Kailangan natin tulungan para makabawi tayo sa paghihirap na ginawa nila sa atin. May mga panahon kaya na nararamdaman nila yung homesickness. Siyempre meron, hindi mawawala sa atin yun kasi lalo sa mga first timer na humiwalay lang sa ating bansa, di ba? Humiwalay sa ating pamilya. Mararamdaman mo talaga ang homesick. Kasi lalong-lalo na nung time na unang punta ko dito sa Japan na for 3 years contract, sa unang taon yan ang mahirap sa unang taon Talagang makakaramdam ka ng lungkot. Lalong-lalo na sa mga pamilyadong kagaya ko na may anak akong iniwan, may isip mo sila at malulungkot ka talaga. Pero huwag kang papatalo sa lungkot, syempre. Isipin mo yung dahilan kung bakit ka ba nagpunta dito sa Japan. Di ba dahil sa mga pangarap mo. Yun, sa pamamaraan na ganun, malalabanan mo din yung homesick na mararamdaman mo talaga. Oo, naramdaman ko yung homesick dito siguro nung ilang buwan pa lang ako dito sa Japan. Kasi para sa akin parang napaabata ako pa para magtrabaho sa ibang bansa. So parang para sa akin, hindi ko pa nasusulit yung pagiging binata ko. Pero nang dahil nga sa lola ko, parang ginagawa ko yung lahat ng makakaya ko para hindi ako makaramdam ng homesick dito. Homesick naman, hindi ako masyado na homesick. Gawa may internet kasi. Puro laro lang din ang inaano ko pagkakagaling trabaho. Puro laro lang din ang inatupag ko. Kaya sa homesick, may time lang din na naiinggit din. Kasi pag mga reunion sa Pinas, nakikita mo sila magkakasama. Bago ikaw, nandito ka lang sa ibang bansa, yung pa makasama yung kapatid mo, pinsan mo kasi nasa ibang lugar din sila, mahirap din gawa ng pandemya. Kaya ganun lang talaga. No choice lang tayo, tiis-tiis lang talaga, malapit naman di umuwi na. Oo naman, yung homesick kasi basic na yan sa mga nag-a-abroad Lahat yan nararanasan. Siyempre nakakaranas tayo niyan pero kailangan natin lakasan yung loob natin para sa ating sarili. Kasi pagpunta tayo dito hindi para lang sa sarili natin, kundi para sa pamilya natin. Actually, dito sa Japan hindi ako na homesick kasi may pamilya din ako dito. Nandito yung dalawa kong ate. Kaya na hindi ako nakaranas ng homesick. Sa Taiwan, talagang nakakaiyak, nakakalungkot dahil dun ko naranasan ang homesick. Pero dito sa Japan, andito ka na sa isa sa magandang bansa at talagang binibigay lahat naman ng So, yun lang. Masaya dito sa Japan. Yan, maraming pagkakataon talaga na makakaramdam ka ng homesick kasi nalulungkot ka. Pero kung homesick ka, pwede ka namang tumawag sa Pinas kasi marami na tayong ngayon,
social media, kagaya ng Facebook Messenger. One call away lang sila. Kaya kung ma-homesick ka, huwag ka na ma-homesick. Kasi pag na-homesick ka, ma-homesick ka lalo. May mga pinagsisisihan kaya sila simula nung dumating sila dito sa Japan. Meron. Siyempre meron. Ang dahilan kung bakit meron akong pinagsisisihan, siyempre, unang-una, hindi ko nasaksihan or hindi ko nakita yung unti-unting paglaki ng mga anak ko. Siyempre, napakalungkot isipin na siyempre pag uwi mo, siyempre masaya siyempre pag uwi mo. Pero hindi mo nakita yung unang lakad, yung unang salita, lalo nung bunso ko. Yun ang pinagsisisihan ko talaga sa part na yun. Nagsisiyan, siguro para sa akin, parang meron na wala. Meron kasi dahil sa pag-Japan ko, naghiwalay kami nung kalibin partner ko dati. So, para sa akin, meron na wala. Wala naman kasi, yun nga, nabibigay ko yung pangailangan ng pamilya ko. Tigit sa lahat, nabibili ko yung mga bagay na gusto ko compare sa dati kong buhay na nasa Pinas pa. Pagpunta ko rito sa Japan, wala naman ako pinagsisihan kasi experience din talagang hanap natin para sa pag-uwi ng Pinas, madadala mo sa Pinas yung pinag-aralan mo dito na trabaho. Sa tagal ko na dito sa Japan, wala naman ako pinagsisihan kasi isa to sa mga pangarap ko mga punta ng Japan, mga pagtrabaho. Siguro may pagsisisihan man ako yung bagay na hindi ko pa natutupad hanggang ngayon. Ay, wala akong pinagsisihan dito kasi nga bukod doon, kumita tayo ng pera para sa pamilya. Masaya dito. Actually, wala naman akong pinagsisihan sa pagpunta ko dito sa Japan. Ang pagsisisihan ko lang siguro kung hindi ako nagpunta dito sa Japan. Tapos, siyempre, pumunta tayo dito para makatulong sa pamilya. Napaganda rin naman yung pagpunta kasi nabibili mo rin yung gusto mo, nabubuhay mo yung pagkabinata mo, tapos nare-relax mo pa yung mukha mo pag ano. Kaya okay na okay talaga. Wala kang pagsisisihan. Ano kaya yung maipapayo nila sa mga gustong makapunta at makapagtrabaho sa Japan bilang isang trainee? Yun, ang maipapayo ko lang sa inyo sa mga gustong pumunta rin dito sa Japan at magtrabaho is i-ready nyo yung iyong sarili. No? I-ready nyo yung sarili sa mga lungkot na mararanasan nyo talaga dito sa Japan at yung pagod na mararanasan mo sa pagtatrabaho mo dito sa Japan. At syempre, isipin mo din syempre yung dahilan kung bakit ba nagtrabaho at nagpunta ka dito sa Japan. Para saan ba o para kanino ba yung pangarap mo na gusto mong matupad kaya ka nagpunta at nagtrabaho dito sa Japan. So, ang may papayo ko lang sa mga gusto magpunta dito sa Japan, dapat dyan pa lang sa Pilipinas, 100% na buo na yung loob nyo. Kasi dito sa Japan, mararanasan yung stress, depression, tsaka yung hirap ng trabaho. Kaya habang nandiyan pa kayo sa Pinas, siguraduhin nyo na tanggap nyo sa loob nyo na mapapalayo kayo sa pamilya nyo at kaya nyong tanggapin lahat ng hirap na haharapin nyo dito sa Japan. Ang mapapayo ko lang sa mga bagong batch, unang-una, lakasan nila ang loob nila pagpunta rito. Huwag nila laging iisipin ng pamilya nila sa Pinas dahil sila doon magkakasama. Ikaw ang nalayo sa kanila. Sa mga gusto magpunta dito sa Japan, ang may papayo ko lang is kailangan nyo ng maraming sakripisyo, lakasan nyo yung loob nyo, magdasal kayo pero kailangan mo ng action. Hindi yung magdadasal ka tapos matutulog ka lang, hindi ka gagawa ng action. Yun ang importante. Yung mga nangangarap din na makarating dito sa Japan, ito lang payo ko sa inyo, mag-aaral muna kayo ng Nihongo, yung kasi yung pinakauna sa ating mga Pinoy, kailangan mag-aaral ka muna ng Nihongo. So pag natapos mo yon, yung course na yon, saka ka mag-a-apply dito sa Japan. Pag nakarating na kayo dito, mag-o-obey kayo sa lahat ng rules dito sa Japan kasi dito, rules is rules. Wala ditong hindi kagaya sa atin sa Pinas na pwede mong lagyan. Dito hindi.
Pag nagkamali ka dito, huhulihin ka. Kahit sa pagbabike, kailangan sundin mo. Tulad natin mga trainee, nakabike lang dito. Minsan nahuhuli din kami kasi matigas din ulo namin. Pero hindi naman ganun ka, no? Susundin mo lang lahat ng mga pinapatupad dito sa Japan. Yan. Ang may papayo ko lang sa mga sa mga tao sa mga Pinoy na gustong mag-apply dito as trainee sa Japan, mag-aral kayo ng Nihongo kasi yung Nihongo talaga yung magdadala sa inyo dito. Kung magaling kayo sa Nihongo, kayo na yung mamimili ng employer nyo talaga. Tapos, yun lang, gawin nyo lang lahat kasi sa interview, sasabihin nyo talaga na gagawin nyo lahat yung best nyo para makapunta kayo dito. Pag nandito na kayo, patunayan nyo, pakita nyo sa kanila na talagang ginagawa nyo yung best nyo para makakakot pa tayo ng mga Pilipino na gusto rin mag-Japan kasi magugustuhan ng mga yung performance natin. Syempre, sa trabaho, huwag ka masyadong magpakapagod kasi nandito tayo para kumita, hindi para mapagod. Pero joke lang yan. Iba-iba ng mga pinagdaanan, iba-iba ng paniniwala, pero iisa ang dahilan. Ang mapasaya at mabigyan ng magandang buhay ang kani-kanilang mga pamilya. At isa yan sa pinakamasaya at sobrang nakaka-proud bilang isang Pilipino. At sa bawat Pilipino na nagmamahal at nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya ay sobrang maipagmamalaki natin at maituturing nating isang bayani. Mabuhay po kayo.